Bukod sa panalangin sa kaligtasan ng tatlong bihag, nananawagan ng ABS-CBN sa lahat na kundinahin ang pagdukot kina Ces Grelon at sa kanyang dalawang kasamahan na malinaw na pagsupil sa malayang pamamahayag. Nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa suportang ibinibigay ng lahat sa gitna ng krisis na ito. Sinasabi ko rin sa kanila na, alam nyo, wala kayong maaasahan sa kumpanya ko kasi sinuway ko sila. Baka wala na nga akong trabaho. Hindi ka pababayaan. Malaking kumpanya ang ABS-CBN. Medyo nakakita kami ng ilang bahay. Tapos sinasabihan ako, huwag kayong maingay, may mga sibilyan. Tapos sinasabihan ako lagi, yung belo mo, ayusin mo. Tapos tuwing makakakita ako ng sibilyan, lalo na babae o bata, tinitignan ko talaga sa mata. Minsan gumanito pa ako. How are you doing? We're okay. How about the families of Jimmy and Angel? Yeah. Okay. Yeah, they're okay. Okay. Pero kindly kong track lang, Rock, to update my insurance payment. I took loan from them Yeah, okay. but I have money for safety. Yeah. But it'll be okay, huh? Yeah, of course, yeah. Update all. Yeah, All. just positive thinking. How are the living conditions there? Not great, but we're surviving. We're managing. Facing the sunset Yeah, in a mountain that I climbed before. facing. As Megan. Ang pamilya ko ang responsable sa akin. Siyempre, guilty ako kasi hindi ako sumunod eh. Ako yung nagdesisyon na ako dapat ang mag-interview kay Sahiron. So, parang responsibilidad ko yung nangyari. Nanawagan ang anak ni cameraman Jimmy Encarnacion sa mga kidnapper na pawalan na ang kanyang tatay. Awa na po kayo sa kanila. Kailangan po namin ng tatay ko, lalo na nga sa kanya. Hindi pa po namin alam kung saan kami kukuha ng pantuition. Hindi din na po kaya ng tatay ko na wala ang tatay ko. Maawa na po kayo sa amin. May panawagan din ang pamilya ni Ces Grelon. Ang aming mother, may sakit na at nagkaroon na siya ng nervous breakdown dahil sa pagkawala ni Sir. Kaya nakikiusap po kami sa mga may hawak kila Sir at Jimmy. Parang awa niyo po. Pagkipakawalan niyo na po sila. We went for a very difficult tactic. Only one person should be talking. Everything is funneled to that one person, and that person became her brother. Ces herself has to feel that she's absolutely hopeless, because then the kidnappers will feel that they've gotten all they can get. You know, the problem with the kidnappers here is that they were smart. They used Ces to talk for them and to bargain with them. Hang on. Yeah, we are. We're being strong. Okay. We know we'll be okay. Okay. They'll guarantee. They have to agree to this third person. Yeah, okay. Okay. But we're doing everything we can here. Okay? Sorry, No, don't be. Don't be. Okay? No. Don't worry about it, huh? So we're all here. We're all, everybody's behind here, okay? Okay. Bye. Okay. There's a point when the family was saying, Frank was saying, you know, ang kaya lang namin talaga, 2 million lang ang kaya namin. Tapos sabi ng isang lalaki, maghuhukay na tayo. Sabi ko, utang na lang tayo. Utang ako sa ABS-CBN. We needed to make her feel like this is her only lifeline, both psychologically and intellectually. I didn't feel bad. I didn't have time to say, wala, ayokong mag-self-pity. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Wala pang gumagawa ng ganito sa akin. You know, the problem with the kidnappers here is that they were smart. They used Ces to talk for them and to bargain with them. Hang on. Yeah, we are. We're being strong. Okay. We know we'll be okay. Okay. They'll guarantee. They have to agree to this third person. Yeah, okay. Okay. But we're doing everything we can here. Okay? Sorry,
No, don't be. Don't be. No. Don't worry about it, huh? So we're all here. We're all, everybody's behind here, okay? Okay. Bye. Okay. There's a point when the family was saying, Frank was saying, you know, ang kaya lang namin talaga, 2 million lang ang kaya namin. Tapos sabi ng isang lalaki, maghuhukay na tayo. Sabi ko, utang na lang tayo. Utang ako sa ABS-CBN. We needed to make her feel like this is her only lifeline, both psychologically and intellectually. I didn't feel bad. I didn't have time to say, wala, ayokong mag-self-pity. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Wala pang gumagawa ng ganito sa akin. Wednesday, siguro 3 p.m. yata, mga 2 o 3 p.m. Nung time na yun, ang napiling negotiator nung mga Abu Sayyaf, si Mayor Snaji. Tapos yung negotiator naman sa side namin, si Lady Ann, yung Vice Governor ng Sulu. The governor, the Vice Governor, not the governor. Vice Governor Lady Ann, they said okay na for her to talk to the mayor. Right, thank you. Nice time. Sinabihan ko yung pamilya ko noong umaga sa telepono na pumayag na si Lady Ann. Siguro mag 3 p.m. o alas 2. Ganun. Wala kasi kami relo, kaya yung oras, tansyahan lang. Tumawag si Lady Ann. Speakerphone siya. So, dinig na dinig nila na 2 million lang talaga ang kaya ng pamilya ko. At tapos ako, sinabihan pa na mag-makeup ka ng mabuti para pag inelbisi namin ang ulo mo, maganda ka. And then sabi nung armado na yan, sabi niya, sinabi ko nung ayaw namin kay Lady Ann, pinipilit nyo pa yan, niloloko lang yata kami. 2 million lang. May bawas pa yon. Dito na kami mamamatay sa gubat at kayo rin, dito na kayo mamamatay sa gubat. Ako, pinaupo ako doon sa gitna, sa may putikan. Lahat ng mga baril nila, nakatutok sa amin. Kami ni Jimmy, magkatabi. Jimmy, dasal tayo. Naghawak kami ng kamay, nagdadasal ako. As kinuha na si Jimmy at si Angel, pinaluhod sa putik. Tinali yung kamay na ganyan, tas ginaganon pa yung ulo, yung buhok. Tapos nagkasahan sila ng baril. Tapos yun na yung time na tinali kami ni Jimmy. Sabi ko, ma'am, tinatalian na po ako. Kabadong-kabado ako. Lahat yata ng dugo ko, makyat na sa ulo ko. And then pakiramdam ko, lamig-lamig ng katawan ko. Sabi kay Jimmy, kukuhaan mo si Angel habang pinuputulan namin ang ulo. Parang nagulat ako kasi ang kasama mo, kukunan mo, parang hindi ka makapaniwala na kukunan mo, parang wala. Kukunan mo ng video yung kasama mo habang pupugutan ng ulo. Pag doon na yung time na takot na ako. Tapos naisip ko na yung pamilya ko, yung mga anak ko. Doon basta nag-flash sa isip ko, paano na to pag namatay ako. Sabi ko ganun. Nagdadasal ako. Tapos si Ma'am Ses, biglang lumapit. Sabi, o sige, ito yung napagpasyahan namin, 5 milyon. Dapat makuha ni Mayor Isnaji bukas ng alas 2 para hindi mapugutan ng ulo si Angel. So, tumawag na ako kay Lady Ann noon. Gusto kong tawagan ng kapatid ko or ang